Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na protector ka. Eto na, Marcoleta kumanta. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito po ang post ni Jennifer Esguerra mga kababayan. Sabi niya po dito sa kanyang post, ang galing mag-investigate nila Mr. Lacson. Ang pinoprosecute ang testigo para maprotektahan ang mastermind. Nako, kayo mga kababayan, do you agree dito po sa sinasabi sa post na ito? Ang galing mag-investigate niya Mr. Lacson. Ang pinoprosecute ang testigo para maprotektahan ang mastermind. Nako. Gigil kasi naisahan ni Senator Marcoleta. Nakapuntos, you cannot discredit Gutierrez the Filipino people heard him testified. Oo nga no? Correct ka dyan, Veloria. Ito pa sabi po ni Michaels Cool. Mr. Cover Up Buwaya. Pera. Tama, pera lang ito. Ganon katindi ang nakawan sa kaban ng bayan. Organized na silang lahat. Mula forces, anong forces ito? Mula Kongresa, Senate, billion naman ang budget kaya mga NP nasa Congress na. Nako. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito po sa post na ito? Ulitin ko po itong post sabi po dito sa post na ito, ang galing mag-investigate ni Mr. Lacson. Ang pinoprosecute, ang sarap-sarap ulitin mga kababayan, ang sarap ulitin Ang pinoprosecute ang testigo para maprotektahan ang mastermind. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion? I-comment nyo na lang po at eto. Senator Lacson hindi naniniwala. Ito na ang proteksyon, di ba? Senator Lacson hindi naniniwala na kasya ang 46 na maleta sa dalawang van. Ayan mga kababayan, hindi kumbinsido sa Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa mga pahayag ni dating Philippine Marine Sergeant Orly Gutesa tungkol sa kanyang pagdadala umano ng pera sa bahay ni na dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Nakikita mo na yan. Hindi po ayaw paniwalaan talaga. Hindi maniwala si Lacson sa sinasabi ni Gutesa. Ano pang ibig sabihin yan? Di ba? Di ba? Bago ibaba ang sinabing basura ay ito ay bawas na. Sabi po dito bago ibaba ang nasabing basura ito ay bawas na. Halimbawa nag-akyat kami ng 46 maleta, ibababa lang namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taquiga, Wika Neguseta sa hearing sa Blue Ribbon sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang 11 maleta ay naiwan sa taas. Ayan po yun kayo yan po yung mga statement ng Gutesa, no? Sabi po dito ni Lacson, yung sinasabi niya na 46 na maleta na ipinasok daw sa dalawang van SUV. Hindi pa daw yan mga kaubayan. Hindi pa daw. Teka lang Ayan, sabi po dito, hindi pa daw
Hindi pa nga daw yung iba roon. Parang hindi naman kakasya, ang hirap paniwalaan. Yan. Ayaw maniwala ni Senator Ping Lacson mga kababayan, no? Dito po kay Gutesa. So wala po tayong magagawa dyan kasi si Lacson yan eh. Diba? Si Senator Ping Lacson yan mga kababayan. Alright? Kasi parang ang lumalabas dito kay Lacson talagang protector eh, no? Parang protector po ang labas dito ni Lacson. Anyway, sa ibang balita naman po mga kababayan, nako. Eto, news update mga karubyo natin ha. Saldico nakatanggap umano ng death threat. Ayan. Iginit nila ang legal counsel ni dating ako Bicol Representative Saldico na nakatanggap ito ng death threat sa kaugnay sa pagkakadawit niya sa maanomalyang flood control projects. Aba, ang tanong nga dito mga kaubayan, sino po ang nagbigay sa kanya ng death threats? Ha? Representative ko would have wanted to be there to answer your question but unfortunately, there are credible and serious threats to his life. He's really afraid to come out at this time. Ayan, saad po yan ni Atty. Roy Rodiana sa isang press conference mga kaubayan. Ako. Talaga bang may death threat o talagang ayaw mo nang umuwi sa Pilipinas? 'Di ba? Kung may mag-threat man sa buhay ni ako Bicol Party List Representative Saldico, sino naman kaya 'yan? 'Di ba? Sino naman kaya ang magbibigay sa iyo ng death threat? Malamang, 'di ba? Yung mga posibleng ikanta mo, yung mga posibleng idamay mo, kung ikaw man ay magkakanta sa Senate Blue Ribbon Committee, di ba? Sino po kaya yan mga kababayan? Mukhang gusto ka na ring ilaglag Saldico. Inilaglag ka na nga sa flood control anomalies. Gusto pang ilaglag ka na rin sa totoong buhay. Gusto na rin ilaglag ka sa imperno yata gusto nito di ba? I mean, di ba? Mahirap naman kung gumagawa ka ng kalokohan tapos ilalagay ka sa langit. Hindi pa rin natin masiguro, di ba? Baka sa langit ito, no? Ilaglag mula sa langit, papuntang lupa. Ayan, mga kaubayan, ako po. Ako Bicol Party List Representative Saldico, may death threats na sa kanyang buhay. Ano po ang inyong masasabi dyan? Samantala, ito naman ang naging komento ng ating mga kaubayan. Nung nagnakaw, walang takot. Tapos ngayon, papalabasin at takot para sa kaligtasan niya. Aray ko po. Threat to confusion. Where he would put these trillions. Yan. May air forces at aircrafts na bilyon. No worries. He is expecting wishes. Ayan. Threats are okay. He can always parry that should worry him is in the blink of an eye, a life stopping a moment at the stamina will free him from all his fears. Diba? Tumistigo ka na raw para makalaya ka na, 'di ba? Makalaya ka na sa kasi yung truth will set you free, ano? Ayun. Ito last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Nako. Marami po sa ating mga kababayang artista ang patuloy na pong nagsasalita patungkol po sa flood control projects. At ito, may isa naman po akong nakita. Ito, anak po ito ni Joey Marquez na si Winwin Marquez mga kabayan. Sabi po dito, may bagyo na naman pero no one is being held accountable pa rin. Ilang bagyo pa? Diba? Ilang bagyo pa ang gusto nyong maranasan ng Pilipinas, no? Para lang magkaroon or magkaroon ng accountability itong mga hinayutak na ito. Para makulong ang mga ito. Ilang bagyo pa ba ang hihintayin ninyo? Di ba? Ilang buhay pa. Oy, teka lang, speaking of buhay, marami pa lang nasawi doon sa Cebu mga kaubayan. Umaabot na yata sa 28 po ang
na matay sa bagyo na yon, mga kabayan. Pero ang gobyernong Marcos, ano ang ginagawa? Mukhang pinabayaan yata ang Cebu. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Control scandal next week. Among those expected to be invited, former Marine and Senator Rodante Marcoleta's surprise witness, Orly Gutesa, whose whereabouts and credibility are in question. Will he appear before the committee? And what else can we expect from the investigation? Let's get on point today with Senator Rodante Marcoleta. Hello, sir. Kumusta po? Okay naman, Miss Corina. Natuloy din po tayo. Natuloy din. Napangarap ko ito eh. Ganun po ba? Mas pangarap po kayo ng marami kasi mahirap po kayong mahagilap. Hindi naman. Are you by choice scarce from the media? Hindi naman. Hindi naman. Sa dami kasi nang inaatupag din. Oo. So ang resumption po ng Senate Blue Ribbon Committee ay kailan? Meron na po bang petsa? Nakikita ko lang sa social media, parang November 14. November 14. Yes. Blue Ribbon Committee na po yon. Yes. Okay. Ano po ang reaction po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Eh kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Actually, no, marami po ang mga nagsasabi na itong si Ping Lacson masyadong madrama eh. Pwede naman bumitiw pa sa Blue Ribbon Committee tapos babalik lang pala, di ba? So anong ibig sabihin? Nakakatawa ka, Ping Lacson, tapos babalik ka lang pala para maging Blue Ribbon Committee, di ba? Oo, kung bakit. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun, hindi ko naman kaya sagutin yung para sa kanya. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun, hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro na sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his... Doon po medyo nag-react yung mga senators na nasabi yun ni Ping Lacson. Kasi ito yung napapansin ko. Noong dumating itong si Lacson at itong si Tito Soto dyan sa loob ng Senado, noon very teamwork yung mga senador eh. Nung dumating yung dalawa, si Lacson at saka si Soto, wala na. Instead na mag-focus tayo na imbestigahan natin kung sino talaga itong tinatawag nating mastermind sa flood control, hindi na makapag-concentrate ang Senado dahil kanya-kanya ng kanya-kanya ng mga bintang rito, bintang doon. Kaya nga sabi ng mga taong bayan, ano ba itong si Lacson at si Soto? Tuta ba ito ni Romualdez? Parang nililihis natin yung usapan, nililihis natin yung investigasyon na papunta na sana doon. Di ba? At yung time na si Marcoleta, yung Blue Ribbon Committee chair, Blue Ribbon Committee chair, yes, ay ang direction po ay papunta na talaga sa mastermind. Ay biglang nagkodita. Di ba? Kita nyo yung pattern? Masyadong halata na eh. Ito patuloy. Colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong... Kaya nga tinawag na insert eh. Naki-insert ka lang, di ba? Prone to anomalya yung mga insertions na yan eh. Ito. Working principle, habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan. Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Alam nyo na ba na kapag si Senator Marcoleta na ang mag-validate sa iyo na galing na yan mismo sa bibig ni Senator Marcoleta na itong si Orly Gutesa
ay credible. Ha? Ako, pag si Marcoleta na ang nagsabi ng ganyan, hindi na ako nagdadalawang isip. Talagang maniwala ka na si Gutesa ay credible, no? Na nagtrabaho po ni na Saldico at ni Martin Romualdez. Okay? Oh. Siya yung tagadala ng pera. Oh, siya yung tagabitbit ng pera, tag 46 million yata yun sa isang bag. Oh. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya may hiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siyang pumirma. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita ko yung abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang ano nila yung pagnonotaryo? Yan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero yung talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yan nasasabi to. Kumbaga, siguro yung ibang mga resource person dyan sa loob ng Senado, hindi na nga nagpanotaryo ng kanilang mga affidavit. Pero itong si Senator Marcoleta, Isa mga kabayan, itong si Senator Ping Lacson, patuloy pa rin po ang panggigipit, panggigisa, no? Sa credibility ni Sergeant Gutesa, no? Pero sa mata po ng taong bayan, no, Sergeant Gutesa is telling the truth, no? At mas pinaniniwalaan pa. Comment nyo nga, naniniwala kayo kay Gutesa kaysa po kay Lacson. Kasi yun po mga kababayan ang nararamdaman ko eh. No? Mas marami po sa ating mga kababayan ang naniniwala pa kaya Sergeant Orly Gutesa kaysa po dito kay Lacson. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.